Piyesta po noon sa lugar ng tatay ko. Hindi ko na lang po babanggitin ang kanyang lugar bilang pagbibigay respeto na rin. Bali sa Negros kami nakatira ng mga panahon na iyon. Doon kasi si tatay nakapagtrabaho at nakapangasawa. Kaya doon na rin kami ipinanganak. Nagbakasyon ang buo naming pamilya dahil masaya talaga ang makipiyesta doon sa lugar nila tatay. At para makita uli namin ang kanyang mga kamag-anak. Pangalawang beses ko nang makapunta doon. At kaya medyo excited din ako dahil sa makikita ko ang aking nobya. Nung una kasing beses na pumunta kami doon, ay may mga nakilala ako. At isa sa kanila ay naging kapenpal ko. Wala pa kasing cellphone noon, hindi pa uso. At sa pagpapalitan namin ng sulat, ay napasagot ko siya at naging kami. At iyon nga ang pagkakataon na makikita ko siya uli. Nang dumating kami doon sa lugar nila tatay, ay talagang namiss ko iyon. Dahil na rin sa angkin nitong ganda. May 2 bundok doon at walking distance lang ang dagat. Sariwa ang hangin at mga pagkain tulad ng mga isda at gulay. Matapos na makapagpahinga kaunti, ay nagmamadali ako nagpunta sa tagpuan namin ng nobya ko. Doon sa malaking bato sa tabi ng dagat. Sumulat kasi ako sa kanya ilang araw bago pa kami umalis. At alam niyang darating ako. Pagdating ko doon ay medyo nagtaka pa ako at nadismaya. Dahil sa wala siya doon sa aming tagpuan. Napaisip ako kung bakit hindi siya sumipot. Nagpasya ako na akin na lang siyang pupuntahan sa kanila. Nang paalis na ako, ay biglang may napansin akong babae na dumating at naupo doon sa bato. Maganda po kasi ang view doon. Bukod sa masarap na simoy ng hangin, ay tahimik pa. Lumapit ako at tinanong ko kung okay lang ba siya. Kasi parang may malalim itong iniisip. Nagulat pa nga ako nang tumingin siya sa akin at banggitin ang pangalan ko ng patanong. Nagtaka ako kung bakit nakikilala niya ako. Ngumiti ito sa akin at sinabi na isipin ko raw mabuti para maalala ko kung sino siya. Napansin niya siguro sa mukha ko yung pagtataka. Matapos iyon ay tumalikod na ito at umalis. Umuwi na rin ako na iniisip mabuti kung sino yung babae na aking nakita sa tagpuan namin at nakausap ko. Kinagabihan ng mga pasado 7:00 na ng gabi ay nagpaalam ako sa aking mga magulang na pupunta sa bahay ng nobya ko. Alam kasi nila ang tungkol sa amin at talagang hindi ko na kaya pang ipagpabukas ang aming pagkikita. Pinayagan naman nila ako. Kaya pinag-usapan ko ang pinsang kong kababata na siyang lagi kong kasakasama noon at kasundo. Magkasama kaming lagi noon ni Dodong at kabisado niya ang mga galawang ko. Hindi naman kalayuan ang bahay ng nobya ko mula sa bahay ng aking tiyuhin. Pagdating namin doon ay nakausap namin ang nanay niya. Doon ko palang nalaman na matagal na pala siyang nasa Maynila. Kung kaya nagtaka ako dahil wala naman siyang binabanggit sa mga sulat niya. At ang address na gamit niya ay doon pa rin naman sa kanila at hindi sa Maynila. Nagsalitang muli ang nanay ng nobya ko at sinabing baka ang sumasagot raw sa mga sulat ko ay yung pinsan nito. Kaya napabulalas akong sinong pinsan po.
Sinabi nito na baka si MJ daw na pinsan ng nobya ko, na agad na patingin sa akin ang pinsan ko at napangiti ng makahulugan. Nagpaalam na kami sa nanay ng nobya ko at umuwi na. Sa daan ay tinanong ko ang aking pinsan kung kanya bang nakikilala si MJ. Sumagot ito at sinabing kanya raw nakikilala ito at kilalang kilala niya umano. Nagbiro ako at sinabing ano kaya kung yun na lang ang gawin kong girlfriend. Tutal naman ay siya na pala ang kapalitan ko ng sulat. Kami na pala ang nagsusulatan at hindi na si Maika. Sinabi ko pa sa pinsang ko na baka hindi na ako mahal noon sapagkat nakalimutan na ako. Sumagot ang pinsan ko at sinabing hindi ko pa naman daw alam ang totoong dahilan ni Maika at kalimutan ko raw ang pag-iisip tungkol kay MJ. Pinaalalahanan pa ako nito na ibang babae na lang. Nang sumunod na araw ay maaga akong nagising. Matapos kong magkape ay nagpunta na kaagad ako sa baybay. Hindi mawala sa isip ko ang nobya kong si Maika. Ang laki kasi ng panghihinayang ko. Excited ako kasi maasa akong magkikita kami. Pero hindi pala. Pagdating ko doon ay naabutan kong naliligo na ang mga pinsan at kapatid ko. Naroon din si Dodo at agad ako nitong kinawayan at niyayang maligo na rin. Pero tumanggi ako at sinabing mamaya na kapag tumaas na ang tubig dahil sa mabato ang dalampasigan. Kaya pinanood ko na lang muna sila. Nang mapatingin ako sa gawi kong kaliwa ay nakita kong naroon din ang babae na nakita ko nung nagdaang araw sa tagpuan namin ni Maika. Nakaupo siya sa tabi ng isang puno ng nyog. Nilapitan ko siya para kausapin dahil sa naintriga ako tungkol sa kung sino siya at kung bakit niya ako nakikilala. Nang malapit na ako sa kanya ay bigla itong napatingin sa akin at doon ko palang napansin ang itsura nito. Maganda pala siya. Maputi ito na balbon at mapupungay ang kanyang mga mata. Makinis rin ang kutis at mamula-mula ang kanyang mga pisngi. Humanga talaga ako sa taglay niyang ganda. Kaya nasabi ko sa aking sarili na hindi ko na palalampasin pa ang pagkakataon na iyon para makilala siya. Tumabi ako sa kanya at lakas loob ako nagpakilala na inilahad ang aking kamay. Kahit pa nga nalalaman ko nang kilala na niya ako. Tumingin siya sa akin, napangiti at inayos ang kanyang buhok. Sa pag-ayos niya ng kanyang buhok ay may napansin ako. Hindi ako maaaring magkamali. Pamilyar sa akin ang bracelet na suot nito. At natatandaan kong may pinagbigyan ako noon nung unang magbakasyon kami doon. Kaya, naibulalas ko ng patanong ang pangalan ng babae na pinagbigyan ko noon. Gingging. Napangiti siya sa akin at sinabing buti naman daw at naalala ko na. Hindi ko talaga siya namukhaan. Ang laki ng kanyang ipinagbago. Kaya naitanong ko pa sa kanya na ikaw na ba yan? Tumango lang siya bilang tugon sa tanong ko. Naputol ang pag-uusap namin nang biglang dumating ang pinsan kong si Dodong. Niyaya niya akong maligo na parang pilit niya akong iniiwas kay Gingging. Sinabi ko na susunod na lang ako. Makilang ulit pa niya akong niyaya pero tumanggi ako. At sinabi kong, kusa na lang akong pupunta. Nagkwentuhan pa kami ni Gingging. Maya-maya, ay tinawag na naman ako ng pinsan ko at sinabing, uuwi na raw kami. Kung kaya, bigla na rin tumayo si Gingging
at nagpaalam na sa akin na uuwi na rin daw siya. Sinabi ko sa kanya na ihahatid ko na siya, pero muli na namang sumigaw ang pinsan ko at pilit na inaagaw ang atensyon ko na kumakaway-kaway pa. Kaya tumanggi na rin si Gingging na magpahatid pa sa akin. Sinabi niyang wag na lang daw at kaya naman niya. Pagtalikod niya ay pumunta na lang rin ako sa kinaroroonan ng mga pinsan at kapatid ko. Nang sumunod na araw, habang nakaupo ako sa labas ng bahay nila Dodong at nagkakape, ay tinanong ko sa kanya kung bakit parang pilit niya akong iniiwas kay Gingging. Sinabi niya sa akin na iyon ang pinsan ng nobya kong si Maika. Ang nakikilala kong si Gingging ay yun din daw si MJ na pinsan ng nobya ko, na siyang sumasagot sa mga sulat ko. Nagulat ako sa ipinagtapat niya sa aking iyon. Muli ko siyang tinanong kung ano naman ang masama. Bakit niya ako iniiwas sa kanya? Hindi ito umimik na parang nag-iisip ng kung ano ang isasagot sa akin. Maya-maya ay sinabi nitong iba na lang daw at wag na lang si MJ. Dahil sa gusto kong malaman talaga ang totoong dahilan kung bakit pilit niya akong iniiwas, ay sinabi kong wala naman sigurong masama kung liligawan ko ito. Tutal naman, siya na pala yung kapalitan ko ng sulat. Bigla itong nagulat sa mga sinabi ko na natabig pa yung tasa ng kape. Napabuntong hininga ito at sinabing, basta pinsan, iba na lang. Kahit sino, wag lang si MJ. Sinabi pa nito na kapag nagpasama daw ako sa panliligaw ko nila MJ, ay hindi daw niya ako sasamahan. Na parang idinaan na lang sa biro. Pero halatang may gustong sabihin na importante. Pero tila natitigilan nito. Kinahapunan ay nagpunta akong muli sa dalampasigan sa pag-asang makita ko uli doon si MJ. At hindi naman ako nabigo. Nang natanaw ko na ang malaking bato, ay nakita kong may nakaupo doon. At malakas ang kutob kong si MJ yon. Paglapit ko ay hindi nga ako nagkamali. Pero bigla naman itong tumayo at parang iniwasan ako. Tinawag ko ito at tinanong kung bakit siya tumayo mula sa kanyang pagkakaupo. Sinabi niyang uuwi na raw siya at tinalikuran na ako at nagmamadaling umalis. Di nagtagal ay narinig ko ang boses ng pinsang kong si Dodong at tinatawag ako. Sinundan pala ako nito. Paglapit nito sa akin ay agad niyang inulit yung kanyang paalaala na iwasan ko si MJ. At parang may inis sa tinig nito. Sinabi pa niya sa akin na sumunod na lang daw ako sa kanyang sinasabi habang maaga. Kung ayaw ko raw na mapahamak, umuwi kami na kapwa tahimik. Kahit pagdating sa bahay ay hindi kami nagkikibuan. Kinagabihan ay nilapitan ako ni Dodo. Nasa labas ako noon ng bahay nila at nagpapahangin. Tinanong niya ako kung gusto ko ba raw si MJ. Salit na sagutin ko ng diretso ang kanyang tanong, ay binalik ko ito sa kanya. Tinanong ko siya kung gusto rin ba niya si MJ. Sabi nito, marami talaga ang nagkakagusto kay MJ. Dahil nga sa maganda talaga ito. Pero walang naglakas ng loob. Nagtaka ako sa kanyang sinabi. Kaya agad akong napatanong kung bakit. Sinabi niya sa akin na sa oras na kanya na raw sabihin ang dahilan, ay wag na akong makipagkita pa at tuluyan ko nang iwasan si MJ. Sumagot naman ako at sinabi kong ako'y pumapayag. Pambungad pa niya
ay wag daw akong mabibigla. Dahil sa ang babaeng hinahangaan ko ay napapabalita at bantog na umano sa kanilang lugar na pamilya ng mga aswang. Kaya nga raw ang bahay ng mga ito ay nasa gawing bukid. Mas pinili nila na nakahiwalay sa karamihan. Hindi naman ako agad naniwala sa sinabi ng pinsang ko at medyo natawa pa. Nasabi ko pa na sa gandang iyon ni MJ ay isa itong aswang. Dagdag na saad ng pinsang ko, ilang pagkakataon nang may nakakita sa mga ito. Yun nga lang, ay sa ibang lugar sila namiminsala at hindi sa kanilang mga kababaryo. Sinabi pa nito sa akin na kung ayaw ko raw maniwala ay nasa akin na iyon. Basta ang mahalaga ay nasabi na niya sa akin ang totoo. At muli niya akong pinaalalahanan na layuan ko na si MJ. Nagpasalamat naman ako sa kanya pero hindi talaga ako kumbinsido nung mga oras na iyon. Kinaumagahan ay magkakaroon na ng sayawan sa pagsapit ng gabi. Dahil sa susunod na araw ay ang mismong kapistahan na sa lugar. Masigla ako at ganado nung araw na iyon dahil sa nalalaman kong tiyak na maraming makikipagsayawan at hindi namin palalampasin iyon ng pinsan kong si Dodong. Kinagabihan ay talaga namang pormang-porma kami ni Dodong. Handang-handa na para makipagbaylihan. Sinabi pa niya sa akin na kanya raw akong ipakikilala sa mga babae doon. Pagdating namin ni Dodong, ay agad kong napansin si MJ. At may kasama pa itong dalawa pang babae. Gusto ko siyang lapitan kaagad pero naisip ko yung pinsang ko. Pati na yung mga sinabi nito. Pero sa loob ko ay hindi talaga ako naniniwala. Dahil isa rin ako sa mga taong sumusunod at naninindigan tungkol sa kasabihan na to see is to believe. Kung kaya nagdahilan na lang ako kay Dodong at sinabi kong bibili ako ng soft drinks. Pero ang hindi niya alam ay lalapitan ko si MJ. Nang makaharap ko na si MJ, ay hiniram ko siyang sandali sa kanyang dalawang kasamang babae para makapagsarilinan kami. Nalaman ko mula sa kanya na kinausap pala siya ng pinsang ko at pinaiiwasan ako. Medyo nakaramdam ako ng konting inis kay Dodong at ako na ang humingi ng paumanhin kay MJ. Masaya kami nagkwentuhan na hindi na namin nagawang makipagsayawan pa. Nawili na kami ng gusto sa pag-uusap at hindi na namin namalayan ang oras. Hating gabi na pala. Nagsabi siya sa akin na kailangan na niyang umuwi. Kaya nagpresenta ko na ihahatid ko na siya. Dahil sabi ko ay madilim na ang kanyang daraanan. Nang biglang may humawak sa balikat ko. Paglingon ko ay si Dodong pala. At nabakas ko kaagad ang galit sa mukha nito. At inulit na muli ang pagpapaalaala niya sa akin na hindi ba raw ay sinabihan na niya ako. Pati si MJ ay kanya ring hinarap. At pinaalaala ang sinabi niya rito na iwasan ako. Medyo nainis na ako sa kanya noon. Dahil sa parang mas matindi pa ito kaysa sa mga magulang ko. Gayong kaidaran ko lang ito. Ewan ko ba, ang hirap ipaliwanag ng nararamdaman ko noon. Para kasing nasaling yung ego ko. At parang napahiya din ako sa harap ng ibang tao. Kung kaya naitulak ko ito at sinabi kong wala namang ganyanan. Dahil sa iya ay umalis na si MJ nang hindi nagpapaalam. Tumakbo na itong palayo. Agad ko naman itong hinabol at sinundan. Nang maabutan ko siya, ay hinatid ko na sa kanila. Kahit na
ilang beses pa nga itong tumanggi, ay nagpumilit pa rin ako. Sobrang dilim at matarik ang daan papunta sa kanila. Grabe, araw-araw bumababa kayo dito? Tanong ko sa kanya. Oo, sanay na kami dito. Sagot niya sa akin. Malayo pa ba bahay niyo? Tanong ko ulit. Malapit na lang, ayan na oh. Sabi naman niya. At nakita ko na ang liwanag ng lampara na nakasindi sa loob ng isang maliit na bahay. Nang papalapit na kami sa bahay ay may naaninagan akong tao na nakatayo sa may pintuan ng bakod na kawayan. Tinanong iyon ni Gingging kung bakit nasa labas pa gabi na. At ano daw ang kanyang ginagawa roon. Nalaman ko na nanay pala niya iyon. Pero sa halip na sagutin siya nito, ay nagtanong ito sa kanya kung sino raw ang kanyang kasama. Ipinakilala niya ako sa kanyang ina at sinabing pinsan ako ni Dodong na taga Purok 5. Pinatuloy ako ng kanyang ina at nagpasalamat dahil sa may nakasamang kanilang anak sa pag-uwi. At sa unang pagkakataon ay may bumisita naman daw kay MJ sa kanilang bahay. Pagpasok namin ay tanging liwanag lamang ng lampara ang kanilang pinakailaw. May naaninagan akong nakaupo sa may bangko na nakasandal. O kaya, bumati ako at nagbigay galang. Nagmano naman si MJ dito at ipinakilala ko sa kanyang itay. Tumayo itong bigla at nagsabi kung bakit daw ako dinala ni MJ doon sa kanila ng ganong oras. Sinabi pa nito na hindi ba't kanya na umano siyang binilinan na kung magpapaakyat ng ligaw ay dapat araw at may liwanag pa. Sinabi ko naman na walang kasalanan si MJ at ako ang nagpumilit na maihatid siya dahil sa madilim na sa daan. Lumabas ito at isinara ang pinto ng kanilang bakuran. Pagbalik nito ay sinabihan niya ako na wag na muna akong umuwi at doon na sa kanila magpalipas ng gabi dahil sa delikado at lubha umanong mapanganib. Natuwa naman ako sa aking narinig dahil sa naisip ko na magdamag kong makakasama si MJ. Bago matulog ay nagkwentuhan pa kami ni MJ habang ang mga magulang niya ay nahiga na sa kanilang kwarto. Nalaman ko mula sa kanya na may dalawa pa pala siyang kapatid. Ngunit lumayas ang mga ito. Na hindi ko naman na tinanong kung ano ang dahilan. Hanggang sa napagpasya na namin na matulog na rin. Nang panay na ang hikab namin. At pasado 2:00 na rin pala ng madaling araw. Nilatagan niya ako ng banig sa sahig at binigyan ng isang unan at kumot. Ang buong akala ko talaga ay katabi ko itong matutulog. Pero pumasok ito sa silid ng kanyang mga magulang. Presko sa bahay nila dahil sa ang dingding, maging ang bubong, ay yari sa kugon. Hindi pa umiinit ang likod ko mula sa pagkakahiga, ay naramdaman kong parang may tao sa labas ng kanilang bahay na naglalakad. Naisip ko na marahil ay galing ang mga ito sa sayawan. Pero bakit parang tila nagpapaikot-ikot ang mga ito? At makaraan ang ilang saglit, nang mawala ang mga yabag, ay napalitan naman iyon ng mga pagkaluskos sa mga dingding. At napansin ko rin na parang bawat sulok at kanto ng bahay ay mayroong parang nagpipilit na makapasok. Na nung huli ay tila ba gusto nang wasakin ang mga dingding. Hanggang sa may naramdaman akong may tumalon sa bubungan. At gustong tuklapin iyon. At tumagos na bigla ang liwanag mula sa buwan. Na di nagtagal ay mismong ang buwan na ang tumambad sa akin. Na magkaroon ng siwang sa itaas ng bubong. Kung kaya, napasigaw akong bigla at naitanong kung sino iyon.
Dahil sa doon palang tila nagkaroon ng bisa sa akin yung mga sinabi ng pinsang ko. Napansin ko na may lumabas ng silid. Sa tindig noon, ay naisip kong marahil ay nanay iyon ni MJ. Kung kaya natigilan ako. Hindi malinaw sa akin kung saan iyon pupunta. Ngunit tinungo nito ang direksyon ng kanilang kusina. Makaraan ang ilang sandali ay nawala ang mga pagdaluskos. Pero hindi ko inaalis ang pagkakatitig ko sa siwang na ginawa ng nilalang na iyon sa bubong. Di nagtagal ay nakita kong inilusot na noon ang kanyang ulo sa siwang. Yun yung pagkakataon na naniwala na ako tungkol sa mga aswang. Kitang-kita ko kasi ang mapupulang mga mata nito na nanlilisik. Mga ngipin na may kahabaan at nakalabas sa kanyang bibig na naglalaway. At yung mga kamay nito at may itim na kuko na siyang ginamit para kanyang maipasok ang ulo. Sa takot ko ay naisigaw ko ang pangalan ni MJ. Nagtalokbong na lang ako ng kumot at naisip kong bahala na. Habang nakatalokbong ako ay naisip ko nga palang mayroong kutsilyo ang pahera ng sinturong ko. Inilabas ko ito at tinawakan. Sinabi kong may sandata ako, kung kaya huwag nila akong lapitan. Sinabi ko pa na ayaw kong magkasakitan kami. Ayaw kong makasakit kung kaya nakiusap akong huwag rin nila akong saktan. Nagpatuloy pa ako at sinabing tawa ko na pumasok sa kanilang bakuran. Kung kaya, sana'y itrato rin nila akong tao at magpakatao rin sila. Maya-maya ay naramdaman kong may pumasok. Inalis ko ang pagkakatalukbo ng kumot sa akin at nakita kong bumalik na ang nanay ni MJ na uminom pa ng tubig mula sa banga bago tuloy pumasok ng kanilang silid. Pagtingin ko sa bubong ay wala na rin doon ang aswang. Yung butas na lamang na ginawa nito ang naiwan doon, kung saan parang nakatungay sa akin ng buwan. Hindi na ako natulog noon. Hinintay ko na lang na magliwanag upang makauwi na ako. Nang medyo maliwanag na, ay nakita ko na lumabas mula sa silid ang tatay ni Gingging. Agad akong tumayo at nagpaalam na. Tiningnan ako nito ng isang napakatalim na tingin. Sabay tanong kung hindi ko na ba raw hihintayin pa na magising si Gingging. Sinabi ko na hindi na, dahil baka hinahanap na ako sa amin. Sabi ko, sige ho, pakisabi na lang kay Gingging na umuwi na po ako, sabi ko. Sinabihan ako nito na mag-ingat at kanya nang binuksan ang pinto. Pagbukas noon ay nakita kong nagkalat ang sapatos ko. Samantalang inayos ko iyon ang pagkakalagay sa gilid. At ang damputin ko ang mga ito ay basa iyon at nababalutan ng kung anong likido. Basta malagkit iyon. Inagaw sa akin ng tatay ni MJ iyon at kanyang hinugasan. Matapos mahugasan ay kanya nang iniabot sa akin. Nagpaalam ako ulit sa kanya at nakalabas na ako ng kanilang bakuran. Nang makalayo ako ng bagya ay kumaripas na ako ng takbo. Kahit pa nga pababa ang daan ay hindi ko na iyon alintana. Ang gusto ko lang talaga noong mga oras na iyon ay ang makalayo. Hindi ako tumigil hanggat hindi ko nararating ang lugar na may mga kabayan. Naalala ko uli ang mga sinabi sa akin ng pinsang ko. Nasabi ko pa sa sarili na hindi ko sana naranasan iyon kung nakinig lang ako sa kanya. Paano na lang pala kung ako ang pinagpiestahan ng pamilya ng mga aswang? Pagdating ko ng bahay ay ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Nakiusap ako
na wag na sanang makarating pa sa mga magulang ko. Dahil kung hindi, ay siguradong papagalitan nila ako. Simula noon ay hindi na ako sumulat pa kay MJ. Ang huling natanggap ko na sulat mula sa kanya ay napakaiksi lamang ng mensahe. Kasama noon ang bracelet na ibinigay ko sa kanya noong una kaming magkita. At ang tanging nakasulat lang sa kanyang liham ay sorry. Yun lang at wala nang iba. Marami akong natutunang aral dahil sa pangyayaring iyon. Napatunayan ko na hindi lahat ng maganda ay magandang talaga. May maganda na nakakabulag at mapaninlang. At napatunayan ko rin na hindi mo kailangang makita muna bago mo paniwalaan ang isang bagay. Pero palaisipan po sa akin na marahil ay baka hindi rin sila yung nagtangka sa buhay ko. Dahil hindi na siguro nila kailangang sirain pa yung sarili nilang bubong kung gusto talaga nila akong gawa ng masama nung mga pagkakataon na iyon. At kung gusto talaga nila, ay kaya talaga nilang gawin na walang kahirap-hirap. At saka nabalitaan ko rin po nitong huli na katulad ng mga kapatid niya ay tumakas din po si Gingging sa kanila. Naisip ko na marahil ay ayaw din niyang manahin ang pagiging aswang ng kanyang mga magulang. Ngayon po ay masaya na ako sa sarili kong pamilya na nang maikwento ko nga ito sa aking asawa ay talaga namang natakot din siya. Sa maniwala po kayo o sa hindi, ay totoo nangyari po ang lahat ng aking isasalaysay sa amin ng asawa kong si Alvin. Pero, nasa inyo pa rin po ang pagpapasya. Ang mahalaga lang po sa akin ay naibahagi ko ang aking naging karanasan. At baka mayroon kayong mapulot na aral o di kaya naman ay kaunting kaalaman. Nang mapasama po ang aking asawa sa mga na-layoff sa kanilang trabaho, ay wala na po kaming nagawa kundi iwan ang aming inuupahang bahay. Dahil sa wala na kaming inaasahang pambayad dito. At pumayag na ang aking asawa sa alok ng kanyang kumpare na maging tagabantay sa lupa na kanyang nabili. Noong mga panahon na iyon, ay talaga namang malaking bagay na rin para sa amin iyon. Ipinagpasalamat namin mag-asawa na kahit paano ay mayroon kaming matitirahan ng libre at pasasahuran pa siya ng 2,000 kada buwan at may kasama pang isang sakong bigas. Buti na lamang rin at laking probinsya ang mister ko. Kaya, may alam siya sa mga gawaing bukid. May 1 ektarya din ang lupang pinababantayan sa amin ng kumpare niya. Wala naman itong ibang hinihiling sa amin, kundi ang bantayan lang ang kanyang lupa. Mayroon na noong nakatayong kubo sa lupa ng kumpare niya. Amin na lamang inayos iyon. Wala nga lang ring kuryente pa at ang tubig ay kailangan pang igipin. Pero hindi naman malayo ang pinagkukunan. Minsan, nagpunta yung asawa ko sa bayan upang bumili ng itak upang may magamit siya sa kanyang mga gawain. Ako lang at 2 naming anak ang naiwan sa bahay. Yung panganay namin noon ay 9 na taong gulang pa lang, habang yung sumunod naman ay 7 taon. At kasalukuyan akong buntis noon
sa ikatlo naming anak. Nang mga mag-aalas 12 na, ay hindi pa rin dumarating ang asawa ko. Kaya, naisip kong bumili na lang muna ng noodles para may maiulam kami ng aking mga anak. Medyo nasa itaas nakapwesto ang tinitirahan namin at nagsusolo lang kami. Kung kaya kailangan pa namin maglakad papunta sa kalsada kung saan naroon ang tindahan. Siguro ay mga ilang daang metro din ang layo noon mula sa amin. At probinsyang-probinsya po talaga ang lugar. Maraming mga puno at halaman. At nasa burol ang aming bahay. Sumama yung bunso naming anak sa akin. Makinanay kasi ito. At hanggat maaari, ay ayaw nitong umalis sa tabi ko. Nang nasa tindahan na kami sa tabing kalsada at bibili na ng noodles, ay napansin kong mayroon pala nagtitinda ng ulam doon sa malapit. Naisip kong tumingin na lang rin muna at baka kasya naman ang dala kong pera. Mas mabuti iyon dahil sa hindi na ako magpapadingas pa ng apoy upang magluto. Papalapit pa lang kami ng anak ko sa mahabang mesa ng mga ulam, ay napatingin na sa akin yung babaeng nagtitinda. Dalawa sila na nandoon at sa tingin ko, sila ay mag-ina. Habang abala yung kanyang anak na babae sa pagsasandok ng ulam para sa ibang bumibili, ay agad naman akong inasikaso nung matandang babae. Habang binubuksan ko yung mga kaserola ng mga ulam, ay patuloy niya akong kinakausap at kinukumbinsi tungkol sa kanilang mga panindang ulam. Natatandaan kong medyo mura pa noon ang mga lutong ulam kumpara ngayon. Ang dala kong pera ay 50 pesos. Ang isang order noon kapag karne ay 20 at 15 naman kapag gulay. At dahil sa paborito ng bunso ko ang giniling, kung kaya, bumili ako ng isang order noon at isang adobong atay ng manok. Gusto ko pa sanang bumili ng pakbet noon, kaya lang ay kulang na ang pera ko. Pero kanya nang pinatawad ang 5 piso, kung kaya 3 putahe ang nabili ko. Tinanong niya ako kung taga saan. Sinabi kong kami ang nagbabantay ng lupa diyan sa may burol. Noon lamang daw niya kasi ako nakita sa lugar, kung kaya naitanong niya. Nang dumating ang asawa ko, ay tapos na kaming makapananghalian ng mga bata. Kanya pa palang ipinahasa ang itak at marami daw nakapila, kung kaya natagalan siya. Kinagabihan nung araw ding iyon, pagkatapos naming kumain, ay kasalukuyan ng nasa higaan ang asawa at 2 anak ko, habang ako naman ay nasa kusina at inaasikaso ang aming pinagkainan. Nang biglang naramdaman ko na parang mayroong naglalakad sa harapan ng lababo namin at papunta ito sa gilid ng bahay. Kinuha ko pa ang lampara na gamit ko at itinapat doon, pero wala akong nakita. Yun nga lang, may isang bagay akong napansin na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Gumalaw ang mga halaman na naroon, na para bang may dumaan talaga doon at nasagi iyon. Kinabahan talaga ako dahil sa wala namang hangin, at ang paraan ng pagkakagalaw noon ay iba sa gawa ng hangin.
At wala pa naman kaming mga alagang hayop nung mga pagkakataon na yon. At kung sakali naman na may naligaw doon, ay makikita ko sana. Pero wala. Wala akong nakita. Kaya, kinabahan talaga ako ng sobra. At kasunod noon, ay bigla pa akong nakarinig ng mahinang huni na maihahalin tulad sa tunog ng isang manok. Nung mga oras na iyon ay talagang nanindig na ang mga balahibo ko sa katawan. Hindi ko na tinapos pang banlawan ang ibang mga plato na nasa planggana. Mabilis ako nagpunta sa pinakakwarto namin kung saan nakahiga ang aking asawa at mga anak. Paglapit ko sa aking asawa, ay nagtanong ako sa kanya kung mayroon ba siyang nararamdamang kakaiba o di kaya ay naririnig. Sinabi niya sa aking wala naman daw. Nagtaka siya at kanya akong tinanong kung bakit. Sinabi ko sa kanya na mayroon kasi akong napansin na parang may nasa labas ng aming bahay. Sinabi ko rin sa kanya na mayroon akong naririnig na parang huni ng manok. Nakiramdam ang mister ko. Maya-maya ay bumangon ito at nagpunta sa kusina. Kung kaya, sumunod naman ako upang alamin kung ano ang kanyang gagawin. Nakita kong kumuha siya ng asin sa garapon at kanyang inilusot ang kamay sa butas at isinaboy iyon sa labas. Kanya na rin palang naririnig yung sinasabi kong tunog. Nang sumunod na araw, mga mag-aalas 9 siguro iyon ng umaga, habang nagwawalis ako sa labas ng aming bahay, ay mayroong dumaan. Nagpasabi naman ang mga ito na makikiraan lang daw. At dahil sa hindi ko naman sila kilala kung kaya, naging matipid lang ako sa aking pagsagot. Isa itong matandang lalaki at may kasamang bata. Bago sila makalampas sa bahay namin, ay nakita kong lumingon ito at nagtanong kung kami lang ba raw ang nasa bahay. Sumagot naman ako sa kanyang tanong. Muli pa itong nagtanong kung nasaan raw ang aking asawa. Sinabi kong nariyan lang at nangunguha ng kawayan. Tumangulang ito at tumalikod na sa akin at nagpatuloy na sila sa paglakad. Nang mga pasado alas 11 na, ay narinig kong parating na ang aking asawa. Narinig ko kasi ang boses niya nang umubo ito. Kung kaya, nagsandok na ako at naghanda na para kumain ng tanghalian. Pinaupo ko na rin yung mga bata sa gilid ng mesa. Makalipas ang ilang sandali at nang hindi pa rin ito pumapasok, ay sinabihan ko siya na bilisan na at nakahain na ako. Ngunit hindi ito sumagot, kung kaya napilitan na akong labasin siya at sinabihan ko ang mga bata na kumain na. Paglabas ko ay nagtaka ako nang hindi ko siya makita. Wala siya roon. Kahit saan ko ibaling ang aking paningin, ay wala si Alvin. Kinabahan ako. Nanlamig na bigla ang aking pakiramdam. Kaya, nagmamadali na akong pumasok ng bahay. Nang malapit nang matapos ang mga bata kumain, ay narinig kong muli si Alvin. Hindi muna ako lumabas. Sa halip, sinilip ko muna siya. At nakita kong may pasan-pasan itong kawayan.
Paglabas ko, ay agad ko siyang tinanong kung kararating lang ba niya talaga. Nahalata ko kaagad na may pagtataka sa kanyang mukha. Tinanong ko uli siya kung umuwi ba siyang sandali kanina. Sa halip na sagutin niya ako, ay ako ang kanyang tinanong kung bakit ganun raw yung mga pagtatanong ko sa kanya. Kaya, ikinuwento ko ng lahat sa kanya. Sinabi ko na narinig ko na siya kanina na umuwi, ngunit sinabi niya sa akin, nakakauwi pa lang talaga niya. Pinapasok niya ako sa bahay at sabay na kaming kumain. Habang kumakain, ay kinausap niya ako. Mag-ingat daw kami. Dahil sa kinatitirikan daw ng aming bahay ay pugad ng mga engkanto. Tinanong ko ang aking mister kung paano naman niya nalaman niyon. Kinausap pala siya ng matanda nang madaanan siya nito doon sa kawayanan. Biglang nabakas ko sa mukha ng aking asawa ang labis niyang pag-aalala. Kaya, tinanong ko siya kung delikado bang talaga na mamalagi pa kami doon sa lugar. Sinabi niya sa akin na hindi lang daw kasi yung engkanto ang problema. Nang tanungin ko siya tungkol doon, ay tumanggi na itong magpaliwanag. Kinagabihan noon ay sobrang napakamaalinsangan ang aking naramdaman. Kumakain pa lang kami ng hapunan ay halos hindi na ako mapakali sa aking kinauupuan. Dahil doon ay hindi ako nakakain ng mabuti. Hanggang sa tuluyan na nga akong mawala ng gana. Nang kasalukuyan na naming nililigpit na mag-asawa ang aming pinagkainan, ay nakarinig na ako ng huni. Kaparehong kapareho iyon ng huni na narinig ko noong nakaraan. At agad na akong kinilabutan. Napatingin ako sa aking asawa. Naintindihan naman niya kaagad at tumango siya sa akin. Na ibig niyang sabihin ay kanya ring naririnig ang mahinang tunog na iyon. Sa mahinang tinig ay sinabihan ko ang aking asawa na sa kinabukasan ko na lang uhugasan ang mga iyon. At pinakisuyuan ko na rin siya na kanya nang isarang mabuti ang pinto. At pumunta na ako sa aming mga anak na nakahiga na noon. Maya-maya ay sumunod na rin ang mister ko at may dala na itong asin at itak. May nakita daw siyang anino sa labas, ngunit hindi naman niya nakita ang mismong may-ari noong anino na iyon. Tanging anino lamang daw nito ang kanyang nakita sa tulong ng liwanag ng buwan, na lalong nakapagpadagdag ng pagtataka at kaba sa amin kung sino o ano ang nilalang na iyon. Makaraan ang ilang sandali, habang kapwa kaming nakaupo sa banig ng asawa ko at nakikiramdam, ay narinig namin na tila mayroong dumapo sa puno ng sampalok. Nasa tabi lang iyon ng aming kubo at malaking puno iyon. Sa totoo lang po, noon lamang ako nakarinig ng ganong kalakas na pagpagaspas na masasabi mo talagang gawa iyon ng isang malaking nilalang. Takot na takot ako nung mga oras na iyon. Nakahawak ako sa bisig ng aking asawa at halos isubsob ko na ang aking mukha sa kanyang dibdib. Ang mga anak naman namin noon ay nakatulog na.
Maya-maya pa ay napansin naman namin na panandalian iyong lumipad mula sa puno papunta sa aming bubungan. Nanginginig na ako sa takot noon at parang gusto ko nang maiyak. Dahan-dahang tumayo ang asawa ko at sinabihan niya akong mahiga na at magtalukbong na lamang ng kumot. Pero sa halip na mahiga ay sumiksik ako sa isang sulok na nakaupo bago ako nagtalukbong. Pero dahil sa aking pag-aalala sa aking mister, ay di ko maiwasang hindi sumilip. Nakita ko siyang nakatayo sa kabilang sulok nung pinaka-kwarto namin at hawak na niya yung kanyang itak. Nang bigla kaming sabay na napatingin sa itaas, nang marinig namin na tila may humahawi at gumagawa ng butas doon sa aming bubong. At nakita kong tila mayroong baga, kulay pula iyon, na nagbabaga sa pagkapula. Na dahil doon ay di ko na napigilan ang aking sarili at ako ay napasigaw. Bigla naman tumapak sa isang pasamano ang asawa ko at kanyang mabilis na tinusok iyon ng palundag. Mabilis namang nawala ang nagbabagang bagay na iyon doon sa itaas. At parang nagulat iyon na lumika pa ng mga pagkalampag. Ang sunod na narinig namin ay pagaspas na uli ng mga bakbak na tila lumipad iyon palayo. Saglit pa kaming nakiramdam at nang maisiguro na namin na wala ng panganib at wala ng anumang nasa labas, ay lumabas ang asawa ko ng bahay at kanyang sinabuyan ng asin ang aming bubungan. Kinaumagahan, habang nagkakayas ang asawa ko ng kawayan at ako naman ay abala na dinidiligan yung maliit kong hardin, ay dumaan muli ang matanda. Ang kasama naman niya noon ay isa namang matandang babae. Una silang bumati sa amin at nagsimula ng pag-uusap. Naglabas ako ng isang mahabang bangko at pinaupo sila. Nalaman namin na apo pala nila mag-asawa yung kasama nito noong nakaraan. Katulong daw sa Maynila ang nanay nito na kanilang anak. Nangamusta ito tungkol sa kung ano raw ang aming mga nararamdaman sa lugar. Mabilis naman nagkwento yung asawa ko. Biglang tumayo yung matandang lalaki sa kanyang pagkakaupo at may dinukot sa kanyang bulsa at iniabot iyon sa aking mister. Narinig ko pang sinabi nito na yun daw yung kanyang ipinangako sa aking asawa. Sinabihan pa niya ito na kanya raw ingatan iyon. Malaking bagay daw iyon at lubang mahalaga, lalo na kung mga engkanto at aswang ang pag-uusapan. Nang marinig ko ang katagang aswang, ay di ko talaga alam pero kinilabutan ako. Binanggit pa ng matandang lalaki na yung puno ng sampalok ay mayroong namamahay. At kanya pang sinabi noon mismong pagkakataon ding iyon na nakamasid umano ang pinakapadre de pamilya ng mag-anak. Lumapit pa ang matanda doon at kinausap, pero wala kaming makita na mag-asawa. Malumanay ang kanya naging pakikipag-usap at nakaharap siya sa puno. Nakikipagkaibigan siya sa kanila. Pagbalik niya sa amin,
sabi ni Tatay Juan, ay hindi daw sila ang gumagambala sa amin. Ibang elemento umano iyon na ginaya ang asawa ko. Kaya naniwala ako dahil sa paano naman nalaman ng matanda ang tungkol doon. Ni hindi nga namin iyon na ikwento sa kanila. At noong nagdaang gabi raw, ay may aswang na sumugod sa amin. Sabi pa ni Tatay Juan, wala umanong balak na makialam sa mga gawain at buhay ng tao ang mga engkanto na nakatira sa puno ng sampalok. Pero kung kami raw ay makikipagkaibigan sa kanila, ay malugod nilang tatanggapin iyon. Nalaman din namin na si Nanay Nita, na asawa ni Tatay Juan, ay isang kumadrona at marunong din umanong manghilot. Bago sila umalis, ay kanila pa kaming tinuruan ng ilang mga bagay upang maingatan ang anak na aking ipinagbubuntis. At nang nakakailang hakbang pa lamang sila pagtalikod sa amin, ay nagulat kami nang bigla itong lumingon at sinabing may pinakita nga daw pala sa kanya yung engkanto na 3 klase ng ulam. Hindi daw niya alam kung ano ang ibig sabihin noon, pero malakas umano ang kutob niya na may malaking kinalaman iyon sa amin. Nang marinig ko iyon, ay biglang lumakas ang kabog ng aking dibdib. Naalala ko yung babae na binilhan ko ng ulam. Natatandaan ko kasi na bukod sa magiliw niya akong kinakausap, nung papalapit pa lang kami ng anak ko, ay nakatuon ang pansin nito sa aking tiyan. At titig na titig talaga ito doon. Sinabi ko sa aking mister na bumili na lang kami ng lutong ulam sa tanghalian. Nagtaka naman ito kung bakit. Sinabi ko na lang na gusto kong kumain ng giniling at pumayag naman ito. Nang magtatanghalian na, ay magkakasama kaming bumaba sa kalsada upang bumili nga ng ulam. At nang naglalakad na kami papunta sa hilera ng mga kasirola, ay nakita kong napatingin sa akin ang matandang babae. Ngunit agad din niyang binawi ang pagkakatitig sa akin at napansin kong tila naging aligaga ito. Nang nasa harap na kami ng kanilang mga paninda, ay tahimik lang ito at nakayuko. Hindi ito tulad noong una na masaya at magiliw akong kinakausap. Nang ituro ko na sa aking asawa yung ulam na gusto kong bilhin, ay doon pa lamang ito gumalaw. At nagulat ako nang makita kong may sugat ito sa kamay na tinalian. Mabilis na gumana ang isip ko. Bumilis din ang pagtibok ng dibdib ko. Malakas talaga ang kutob ko na siya marahil yung aswang na nasa aming bubungan noong nagdaang gabi. Inabot ko sa kanya ang bayad. Nang abutin niya iyon, ay sinabi ko sa kanya na masarap ang kanyang ulam, pero hindi niya makakain. Hindi niya makukuha kahit anong mangyari. Na ang paraan ng pagsasalita ko ay kaswal lang, walang halong galit. Parang nakikipag-usap lang ako ng normal. Sinabi ko pa na kilala ko na siya, kaya wag na sanang maulit, at tantanan na niya na napatingin pa nga ang ibang bumibili, ngunit di nila maintindihan ang mga sinasabi ko. Tanging kaming dalawa lamang ang nagkakaintindihan. Pag-uwi sa bahay ay doon ko sinabing lahat sa asawa ko. Kinagabihan ay naging payapa na ang lahat. Lumipas ang maraming gabi. Wala nang gumagambala pa sa amin.
hanggang sa makapanganak ako ng maayos sa tulong ni Nanay Nita.